Hindi niya ako itinago dahil may iba siya. Itinago niya ako dahil hindi niya kayang tumindig. Ako si Haven. At sa loob ng halos 2 taon, ako ang pahinga ni Rix. Ako ang unang tinatawagan niya kapag pagod na siya sa trabaho. Kapag magulo ang isip niya, ako ang kinakausap. Kapag natatakot siya sa mga desisyon niya sa buhay, sa akin siya humihinga. Ako ang may alam ng mga pangarap niyang hindi niya masabi kahit kanino. Ako ang nakakakita ng totoo niyang mukha. Sa gabi, ako ang mundo niya. Sa umaga, hindi ako bahagi ng buhay niya. Noong una, hindi ko iyon tinawag na pagtatago. Tinawag ko iyong pag-iingat, timing, at pag-unawa. Kasi kapag mahal mo ang isang tao, marami kang kayang ipangalan sa mga bagay na masakit para lang manatili. Tuwing may family gathering, may dahilan siya. Hindi pa raw maganda ang timing. Hindi pa raw siya handa. Tuwing may barkada night, ako ang sa susunod na lang. Tuwing may litrato sa social media, wala ako. Parang hindi ako kailanman umiral sa mundong pinipili niyang ipakita. Isang beses, naglakad kami sa mall. Magkahawak kamay kami. Tahimik. Masaya. Parang normal na magkasintahan. Hanggang sa may makasalubong siyang kakilala. Agad niyang binitawan ang kamay ko. Hindi siya nagpanik. Hindi rin siya humingi ng paumanhin. Parang normal lang sa kanya. Friend ko, sabi niya. Ngumiti ako. Tumango. Tahimik. Pero sa loob ko, may nabasag. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa bilis niyang bumitaw. Doon ko unang naramdaman na kaya pala niya akong bitawan. Kahit nandoon lang ako. Hindi siya nanloko. Hindi siya nagsinungaling tungkol sa ibang babae. Mahal niya ako. Ramdam ko iyon. Pero may mga pagmamahal palang totoo. Pero kulang sa tapang. Ako ang kasama niya kapag nasasaktan siya ng mundo. Ako ang umalo kapag pagod na siyang magpakatatag. Ako ang nandyan kapag kailangan niya ng taong makikinig. Pero kapag ako na ang nangangailangan ng lakas niya, wala siyang maibigay. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Rix, ano ba talaga ako sa'yo? Hindi galit ang boses ko. Pagod lang. Matagal siyang tumahimik. Parang may hinahanap na sagot. Mahal kita, sabi niya. Alam ko. Pero hindi iyon ang tanong ko. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ako kayang ipakilala? Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagtanggol. Hindi pa ako handa, sabi niya. Ilang beses ko na bang narinig iyon? Ilang buwan ko na bang pinaniniwalaan iyon? May mga taong pinipili ka, pero hindi ka nila kayang panindigan. Pinili niya ako sa pribado. Pero pinili rin niyang protektahan ang sarili niya sa publiko. At ako pinili kong maghintay. Hanggang sa mapagod ako sa sarili kong pag-unawa. Napagod akong maging sikreto. Napagod akong magkasya sa kalahati. Napagod akong mahalin siya ng tahimik. Habang siya ay buo sa ibang bahagi ng buhay niya. Hindi ko siya iniwan dahil kulang ang pagmamahal. Iniwan ko siya dahil kulang ang paninindigan. Sa huling pag-uusap namin, walang sigawan. Walang sumbatan. Tahimik lang. Siguro hindi pa talaga ako handa, sabi niya. Ngumiti ako. Hindi dahil okay ako, kundi dahil doon ko naintindihan. Hindi ko kailangan ng taong hindi pa handa sa akin. Kasi kung mahal ka talaga ng isang tao, hindi ka niya itatago para protektahan ang sarili niyang mundo. Ipinaglalaban ka niya. Umalis ako ng walang drama. Walang post. Walang mahabang paliwanag. Tahimik lang. Mas masakit palang mahalin ang taong pinipili ka, pero hindi ka kayang panindigan. Pero mas masakit manatili sa lugar na hindi ka kayang ipakita. Kaya sa unang pagkakataon, hindi ko na hinintay na piliin. Ako na ang pumili sa sarili ko. Tahimik. Totoo. Masakit. Gusto mo bang makatipid sa mga binibili mo? Bisitahin ang Smart Save to Shop. Nasa comment section ang link. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, mag-comment, at i-share. Malaking tulong po iyon sa amin. I-follow kami para manatiling updated sa mga bagong videos. Forever blessed. God bless. Ingat lagi.